Sa maganda at pinagpalang umaga sa lahat ng viewers ng Ilaw Broadcast. Ito po si Pastor Luis San Fernando ng Batangas for Christ Ministry, Philippines Church na nag-aanyaya sa ating lahat. Loyal viewers ng Ilaw Broadcast na samahan niyo po ako sa loob ng humigit kumulang 30 minuto. Pangsama-sama po tayo magbulay, mag-aral sa banal na salita ng Diyos. Ating pong paksa sa umagang ito ay patungkol sa banal na Espiritu. Nais ko pong basahin muna ang ating teksto sa Ebanghelyo ayon kay Juan, the Gospel of John, chapter 16, verses 13 and 14. Sa magandang balita Biblia, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, pagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipaahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipaahayag niya sa inyo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita at tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon Diyos, Ama sa langit, salamat po Ama sa umagang ito, sa araw na ito, pagbibigay sa amin o Diyos ng iyong biyaya. At pagkakataon, Panginoon, na kami ay makadulog sa inyo at makapagministeryo. At dalangin namin, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus, na nawa samahan kami, O Diyos, Ama, ng iyong banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang siya magbigay, O Diyos, ng pangunawa sa amin upang maunawaan namin ang iyong banal na salita. Panginoon, lalo kaming mapalapit sa iyo. I can have a closer walk with you, O Lord. I can have a closer relationship with you as we know and understand your word. Purihin ka, Diyos amang banal, sa pangalan lamang ng iyong anak, sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Ating pong paksa o topic ay ang banal na Espiritu. Pamagat ng ating mensahe ay the person and work of the Holy Spirit. The person and work of the Holy Spirit. Una po, the Holy Spirit is a person. Ang Espiritu ng Diyos ay person. O sa Tagalog siya isang persona. Unang letter A, he has a mind. Meron po siyang isip. No? Ang Espiritu ay may isip. He has a mind. 1 Corinthians chapter 2, beginning verse 10. Sabi po sa magandang balita Biblia, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin
sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Hindi naman walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. At sabi sa talatang 13 hanggang 15, kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Pagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, pagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Pansinin po ninyo sa mga talatang binasa ko, ang subject po, ang pinag-uusapan, ay ang Espiritu. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya ay inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At ang Espiritu ang sumasaliksik sa lahat ng bagay. At ang Espiritu ang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos. At maging sa pangangaral ng Ebanghelyo o ng patungkol sa mga bagay ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Pagkat yung hindi nagtataglay ng Espiritu Santo ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. At walang Espiritu ng Diyos ang isang tao, yung pinapangaral o itinuturo ay kahangalan lang. Dahil yung mga bagay na espiritual ay mauunawaan sa parang espiritual, ngunit kung taglay mo naman ang Espiritu ng Diyos, nauunawaan mo yung lahat ng bagay na patungkol sa Diyos. At sa talatang 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Karaniwan, kapag ginamit ang salitang Panginoon, ito ay patungkol sa anak ng Diyos, sa Panginoong Yesus. Pero dito sa mga talatang binabanggit ko, ang Panginoon na tinutukoy dito sapagkat siya ang pinag-uusapan, no? Siya ang subject. Walang iba kundi ang Espiritu. O dito makikita natin na ang Espiritu Santo ay may isip. He has a mind. And therefore, He is a person. Because He has a mind, He is a person. Hindi siya power, kapangyarihan, o influence. Siya isang person. Pangalawa, He has emotions. So, ang Espiritu ng Diyos ay may damdamin o may emotions. Ephesians chapter 4 verse 30.
Magandang balita, Biblia uli, na mas magandang basahin po sa ating sariling wika. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. O huwag niyo saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Sa ibang salin, sa Tagalog, huwag niyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo. Dito sa aking binasa, huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. You only grieve a person. No? Nadudulutan mo ng pigati o nasasaktan mo ang kalooban ng isang person. We are actually disabusing our minds. Perhaps we have heard that the Holy Spirit is an it, or the Holy Spirit is the power of God or the influence of God. The Holy Spirit is not an it, but the Holy Spirit is a He. Dahil siya isang person. O nasasaktan mo ang kalooban o nadudulutan mo ang pigati ng isang person, isang persona. Dahil nga ang Espiritu ng Diyos ay may emotions o may damdamin. Hindi siya isang power or influence lamang. And also in the Gospels, I'm reminded that the sin against the Holy Spirit cannot be forgiven. Ang kasalanan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. You sin against a person. No? You sin against a person. Kakasala ka laban sa isang person o nagkakasala ka laban sa isang persona. So, hindi siya power or influence lamang dahil siya may isip at dahil siya may emotions. Siya isang person. Then he has will. May pagpapasya, no? Ang banal na espiritu. 1 Corinthians chapter 12. Ito po ay patungkol sa mga spiritual na kaloob. Spiritual gifts. At ang namamahagi nito ay ang Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 12. Sa talatang 4, sabi po rito, iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. So, iba't iba ang spiritual gifts, pero iisang espiritu ang nagkakaloob o nagbibigay. At sa talatang 11, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito. Pagkatapos banggitin po yung spiritual gifts, the 9 gifts of the Holy Spirit. Tapos banggitin, sabi sa talatang 11, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So, ang Espiritu ng Diyos ang namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay may will
o may pagpapasya, no? Siya ay may volition. Siya ay nagdedesisyon. Siya nagpapasya na sa ating binasa patungkol sa mga spiritual gifts. Siya ang gumagawa at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat mananampalataya ayon sa kanyang ipinasya. And the three basic components of a person, we have already discussed, ano po? Para masabing ikaw ay person, you should have a will, you should have a mind, an emotion, you should have mind, emotions, and will. Isang persona o person ay may isip o may pag-iisip, may emotions o may damdamin, at may will o may pagpapasya. So, hindi kailangan na ikaw ay may katawan. Tulad sa atin, mayroon tayong katawang lupa. We have an earthly body. Dahil ang Diyos ay person, ngunit siya ay walang earthly body, no? Wala siyang katawan. Ang mga anghel, ganun din. They are persons, but they do not possess bodies, no? At ang mga demonyo, ganun din. They are also persons, but they do not possess bodies. So, yung tinatawag na corporeality, pagkakaroon ng katawan ay hindi actually requirement para maging person, no? Ang Diyos walang katawan, pero siya ay person. Ang mga anghel wala rin katawan dahil sila ay espiritu, no? Ngunit sila ay persons. Ganun din ang mga demonyo dahil sila ay espiritu. Wala din silang katawan, ngunit sila ay persons din, no? Maaaring isang tao ay demon possessed, no? Na siya ay tinira ng demonyo, pero yung demonyo nakitira doon sa katawan ng tao. Pero wala siyang katawan. Nakitira lang siya sa katawan ng tao na napossess niya. Pero person ng demonyo. So, God is a person. Angels are persons. Demons are persons. As we are also considered to be persons. Because the three basic components of a person, mind, emotions, and will, yun ang nagdedetermina kung ang pinag-uusapan na isang person. At kung tayo namatay na nilibing, na natili tayong buhay dahil tayo person, either we spend eternity in heaven with God, with the Lord Jesus Christ, or with others who are dumb, no, in hell. Either we spend eternity in heaven or in hell. Wala tayong katawan dahil inilibing tayo. Pero continue to exist because we are persons. And human life actually is irrevocable. Hindi binabawi ng Diyos. Ibig sabihin kahit patay ka na, buhay ka pa rin. Ha? Nilibing yung katawang lupa mo, pero yung kaluluwa nananatiling buhay at nandun ka sa langit, spirito at kaluluwa mo, kung ikaw ay na-born again, sumampalataya sa Panginoong Yesus. Yung kaluluwa mo naman ay nasa impyerno at pinarurusahan ka sa apoy ng impyerno dahil hindi mo kinilala ang Panginoong Yesus o hindi ka sumampalataya sa Panginoong Yesus. O ang espiritu na ating
pinag-uusapan sa umagang ito, the Holy Spirit, is a person. Because He has a mind, He has emotions, and He has will. Blessed morning, Pastor Noni Bongato Aquino. God bless you. Pangalawang punto natin ay He is called God. The Holy Spirit is called God. No? Ang Espiritu ng Diyos ay tinawag na Diyos. No? Espiritu ay tinawag na Diyos. Our confession as believers, God is only one, but three in persons. No? Kapag tayo ay nagbasa ng Biblia, makikita natin mula sa luma hanggang sa bagong tipan na ang Diyos ay iisa. Ngunit sa iisang Diyos ay may tatlong persons o may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Bakit natin sinasabing person? Dahil nga ang Ama ay may isip, may emotion, may will. Ang Anak na siya nagkatawang tao, o ang Anak na siyang naging tao, ang Panginoong Yesus, nagkaroon siya ng katawang lupa, no? He did possess an earthly body because He became a man. He was incarnate, nagkalaman siya, naging tao, nagkatawang tao siya. The Son has definitely, He has a mind, He has emotions, and He has will. The same with the Holy Spirit. The Holy Spirit has a mind, has emotions, and will. So tatlo yung persons sa nature o sa kalikasan ng Diyos bilang Diyos, no? In the divine nature or in the divine Godhead, in the divine nature, in the divine being, no? Sa kalikasan ng Diyos bilang Diyos, higit sa isa ang persona. There is more than one person. There is more than one person in the divine nature or in the divine being or in the Godhead, Father, the Son, and the Holy Spirit. So we limit to three. It doesn't mean three gods. There is only one God, one divine being, one divine nature, one divine essence, one divine substance. So sa kalikasan ng Diyos bilang Diyos, isa siya. Di sinasabi ng Biblia na tatlo ang Diyos o marami ang Diyos. Sinasabi ng Biblia ay iisa ang Diyos. There is only one God. But again, in the one God, we can see that there is more than one person. And so we declare God is one, three in persons. Ang Diyos ay iisa. Kanyang pagka-Diyos siya ay iisa. At tatlo ang persona. There are three persons in the one Godhead, no? In the one divine nature, in the one divine being, in the one divine essence, and in the one divine substance. God is one in being, in nature, in essence, in substance, but three in persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang pangalawang punto natin, the Holy Spirit is called God. Dito sa Acts chapter 5, ang kwento ng mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, na nais nila na sila ay hangaan o purihin o bumilib sa kanila ang ibang mga mananampalataya. Dahil sa panahon na iyon, ang early church, no, yung unang iglesia, ang nangangasiwa o nagbibigay sila ng tulong sa mga balo at ulila, no? Mga balo at ulila. Because they are the most vulnerable people, no? Not only in the church, but outside the church. So, the concept of social welfare
or the concept of social work began in the early church. No? Yung konsepto ng social welfare o social work nagsimula sa early church. Ang mga balo at ulila, ang iglesia ang tumatangkilik sa kanila, ang early church ang tumatangkilik sa kanila, at sila ay tinataguyod o binibigyan sila ng kanilang ikabubuhay o ng kanilang kakainin. No? Kaya ang ginagawa ng mga mananampalataya, katulad ni Barnabas, no? Pinagbibili yung kanilang mga ari-arian, ibinibigay yung napagbilhan sa mga apostol, at mga apostol ng nangangasiwa para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga nangangailangan katulad ng mga balo at ulila. At si Ananias at si Sapphira, ganun ang kanilang ginawa, pinagbili nila ang kanilang ari-arian. So basahin muna natin sa talatang 1. Balit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilahan kasi sinang-ayunan naman ang kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. At sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? So yung ginawa pala ni Ananias ay pagsisinungaling sa Espiritu Santo. Ulitin natin, talatang 3. At sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. O kanino po nagsinungaling? Si Ananias. Talatang 3, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Bakit ka nagpadala kay Satanas? Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Kanino nagsinungaling si Ananias? Siya'y nagsinungaling sa Espiritu Santo. At ano ang Espiritu Santo? Sabi sa talatang 4, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kaya ang Espiritu Santo ay tinawag na Diyos dahil siya ay Diyos. No? So, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos, pero hindi sila tatlong Diyos. Iisa sila bilang Diyos, no? The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, but they are not three gods, but one God, because God is one. 3 in persons. So, ang Espiritu ay Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos. Ngunit hindi sila tatlong Diyos, iisang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So it's a mystery to us. It's actually a divine mystery, hiwaga, but revealed to us by revelation. No? It's a mystery revealed to us through revelation, the revelation of God Himself, the revelation of the Holy Spirit. We have to accept in faith. And kwento nga patungkol kay Augustine, kanyang iniisip bakit ang Diyos ay isa pero tatlo ang persona. No? At siya ay naglalakad sa may baybayin ng dagat. He was walking by the beach. And then may bata na may timba na yung tubig sa dagat ay isinasali niya sa timba. At Augustine was amused, no?
natawa siya sa ginagawa ng bata na tubig ng dagat ay sinasalin sa timba at nagtanong siya sa bata, anong ginagawa mo? Sabi nung bata na tinanong, nalagay ko yung dagat dito sa timba na dala ko. Nilalagay niya yung tubig dagat doon sa timba niya. Yung dagat nilalagay niya doon sa timba niya. So natawa si Augustine at nangusap ang Espiritu ng Diyos sa kanya at sinabi sa kanya, natawa ka sa bata na yung dagat lalagay niya sa timba. Imposible mangyari yun. Di po ba? Pero sa panangin ng bata, yun ang kanyang ginagawa. Nilalagay niya yung dagat sa kanyang timba. At ang Espiritu ng Diyos nangusap sa kanya. Tawa ka sa bata na nilalagay ang dagat sa timba. Pero ikaw, nisikap mong unawain bakit ang Diyos ay iisa, ngunit may tatlong persona. Ibig sabihin ng anecdote o kwento na yun ay di natin talaga lubos na maunawaan bakit ang Diyos ay iisa, ngunit may tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu. Just have to believe by faith, we just have to accept in faith that God is one, yet three in persons. And in this particular passage, the Holy Spirit is called God. Ang pangatlong punto natin ay the ministry of the Holy Spirit or the work of the Holy Spirit. So yung gawain ng Espiritu, yun ang ating pag-uusapan. The work or the ministry of the Holy Spirit, yung kanyang gawain. Letter A, to teach the things of God. Ang Espiritu ang nagtuturo ng mga bagay ng Diyos, no? To teach the things of God, that is His ministry, or that is His work. Or the Holy Spirit is to teach the things of God. Babasa natin sa John chapter 14, verse 26. Sabi ng Panginoon dito, sa talatang 26, Ebanghelyo ayon kay Juan, kabanatang 14, John chapter 14, verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. The real teacher of all the believers, of every believer, is the Holy Spirit. Or the Holy Spirit is just using human teachers, no? Kinakasangkapan lamang ng Espiritu Santo ang mga human teachers. Tulad ng mga pastor, teacher, pastor at guro at mga ebanghelista. O ng iba pang tagapagturo ng salita ng Diyos, no? Ngunit ang tunay na tagapagturo ay ang banal na Espiritu. The 1 Corinthians chapter 2, balikan lang natin iyon.
Sabi rito sa talatang 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So, ang espiritu ang tinanggap natin buhat sa Diyos nang maintindihan natin o maunawaan natin ang mga bagay ng Diyos, no, nakaloob niya sa atin sa English Standard Version. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. We might understand the things freely given us by God. And we impart these words, verse 13, and we impart these words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. The Holy Spirit is the real teacher or the genuine teacher or the best teacher of all Christians. And the Holy Spirit is just using human teachers so that the truth from God or the things of God we might understand, maunawaan natin. Pero ang Espiritu ng Diyos ay tagapagturo natin o nagtuturo sa atin sa pamamagitan lamang din ng salita ng Diyos, no? So the Holy Spirit is the teacher, the Holy Spirit is the teacher, but our textbook is the Bible, the Word of God, no? Our textbook is the Bible, which is the Word of God. So kung ang mananampalataya hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, walang maituturo sa atin ng Espiritu Santo. God, the Holy Spirit, cannot teach us anything if we are not reading the Word of God, if we are not reading the Bible. Hindi tayo pwedeng turuan ng Espiritu ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. At sa panahon natin, wala man tayong hard copy ng Biblia, no? Wala man tayong Biblia, bahay, for whatever reason. Pero may cellphone tayo. It's a common thing already, no? Napaka-common ng cellphone. May cellphone tayo, pwede nating i-type ating cellphone, Google, di ba? Online Bible versions. Wala tayong hard copy ng Biblia. Type natin sa Google, online Bible versions. Lalabas iba't ibang versions ng Bible, English or Tagalog, o kahit siguro sa Ilocano, Cebuano, no? Try typing that, online Bible versions, or online Cebuano Bible, or online Ilocano Bible. Lalabas po yan. Kaya walang excuse actually ang mga Kristiyano. Sabi na, wala kasi akong Biblia, kaya hindi ako nagbabasa. Ang dami nga pong online Bible versions o Bible apps.
Libre naman, hindi mo kailangan bayaran. Online Bible apps, di ba? Bible application, Bible apps. Walang dahilan para hindi tayo makabasa ng Bible. Katamaran na lang talaga ng isang mananampalataya. Hindi siya nagbabasa ng Biblia. Katamaran na lang. Wala tayong hard copy ng Bible. Maraming online Bible version. You just have to type online Bible versions and they will appear. Karaniwan naman sa ating mga Pilipino, Christians, mananampalatayang Pilipino, lagi tayo may hawak ng cellphone. Imposible na, hindi tayo makapagbasa. Ang Biblia, kung talagang gugustuhin natin, makakapagbasa tayo. Through online Bible versions or Bible applications, Bible apps, makakapagbasa tayo ng Biblia. Pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, katamaran na lang. Ayaw talaga natin magbasa. At kung tayo hindi nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, walang may tuturo sa atin ng Espiritu Santo. Dahil yun ang textbook natin. Walang ibang textbook, Bible lang. Dahil ang Bible ay salita ng Diyos. The scriptures, ang kasulatan o ang mga kasulatan, ay salita ng Diyos. They were inspired by God. They were inspired by the Holy Spirit. Kinasihan ng Diyos, kinasihan ng Espiritu Santo. Ginamit din ng Espiritu Santo ang human authors. No? Kung ginagamit niya ang mga human teachers sa pagtuturo ng Word of God, ginamit din ng Holy Spirit yung mga human authors, iba't ibang authors ng Bible para isulat ang salita ng Diyos. They were compiled as one, the Holy Bible. Sa ating mga evangelical Christians, we believe in the canonical 66 books, both the Old and the New Testaments, 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament, in total 66 books, that they are canonical and they are inspired by God in the original versions, in the original languages, in Hebrew and Greek, they were inspired by God. The Holy Spirit used the human authors to put into writing His Word, and they were compiled. They are now known as the Bible or the Holy Bible. The Bible is the Word of God. If we do not read the Word of God, that is the only textbook that we have. Or that is the only textbook that we should use. Paano tayo tuturuan ng Espiritu Santo? Di wala tayong maiintindihan o mauunawaan mga bagay ng Diyos. Kasi tamad nga tayo magbasa ng Biblia. The Holy Spirit is our real teacher, but the Holy Spirit will only teach us if we are reading His Word, if we are reading the Bible. Then the Holy Spirit can teach us. But if we do not read the Bible, the Holy Spirit cannot teach us anything. Importante po ang Espiritu at ang salita, the Spirit and the Word, or the Word and the Spirit. Hindi natin sila pwedeng, kumbaga, paghihiwalayin. Sabi natin, magdidepende na lang ako sa Espiritu kung ano yung ibubulong niya sa akin o impress niya sa akin. Hindi na ako magbasa ng Bible. Hindi po maaari yun. We have to read the Bible. May mga passages naman sa Bible na hindi natin talaga lubos na maunawaan, but we have to keep on reading. Basa ng basa. And eventually, the Holy Spirit will give us understanding. Holy Spirit will enlighten our minds we might understand the Word of God.
The ministry of the Holy Spirit, letter A, to teach the things of God. Letter B, to bear witness to the Lord Jesus Christ. Ministry o work ng Holy Spirit ay magpatotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit bears witness to the Lord Jesus Christ. John chapter 15, verse 26. 1 Kabanatang 15. John chapter 15, verse 26, 1 Kabanatang 15, talatang 26 sa Magandang Balita, Biblia. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama. Siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. The Holy Spirit, patay sa talatang 26, no? Holy Spirit will bear witness to the Lord Jesus Christ. Or the Holy Spirit bears witness to the Lord Jesus Christ. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, ang magpapatotoo tungkol sa Panginoong Yesus. Pansinin niyo po, no? The Holy Spirit does not draw attention to Himself. The Holy Spirit does not draw attention to Himself. Hindi niya dinidirekta ang puso't isip ng mga nanampalataya sa Kanya, no? Sa Holy Spirit. He does not draw attention to Himself. But He draws attention of the believers to the Lord Jesus Christ because that is His work, or that is His ministry, to bear witness to the Lord Jesus Christ. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol sa Panginoong Yesus. Pansinin po ninyo, no? Ang lahat ng worship songs, praise songs, puro patungkol po sa Lord Jesus Christ. Pansinin niyo, obserbahan niyo, lahat ng mga awitin, halos lahat, worship songs, praise songs, they are all about the Lord Jesus Christ. Bakit ganun? Kasi ministry or work ng Holy Spirit na magpatotoo patungkol sa Panginoong Yesus. Kaya kahit sa mga awitin natin ngayon, worship songs, praise songs, si Lord Jesus Christ ang subject ng mga worship songs. Siya yung binabanggit o siya yung subject nga ng mga awitin, no? Siya yung sa ating lingwa pinag-uusapan ang Panginoong Yesus, no? Before, siguro maraming hymnals kasi hindi naman po ako oriented sa hymnals, no? When I was born again, it was during the so-called charismatic revival. So, ang mga iglesia na aking napupuntahan para dumalo ng pananambahan noon, karaniwang inaawit ay mga tinatawag na choruses, no? Panahon yun ng mga choruses, no? Walang kamatayang, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Ayan po yung mga uso noon, 80s, because I was born again.
during the middle part of the 80s, 1980s. This is the day that the Lord has made. A joyful choruses po yun, hindi buong kanta o buong awit. Oriented to hymnals. Pag may mga hymnals na ginagamit ang isang church, gusto ko rin, natutuwa ako kasi expose ako sa hymnals, no? At yun naman panahon ngayon, uso yung contemporary praise and worship songs, di ba? Temporary praise and worship songs sa ating panahon. Possibly, mga hymnals noon patungkol sa Ama, meron din patungkol sa Lord Jesus Christ. But, contemporary praise and worship songs, halos lahat, si Lord Jesus Christ ang tinataas di ba? Pinaparangalan. And bakit? Why is that? Because it's the work of the Holy Spirit to bear witness to the Lord Jesus Christ. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo patungkol sa Panginoong Yesus. Katulad ng sabi ko nga kanina, the Holy Spirit does not draw attention to Himself. He's silently working that the hearts and minds of people will be drawn to the Lord Jesus Christ. Ang puso't isip ng mga tao, mananampalataya man o hindi, idinidirekta ng Espiritu ng Diyos sa ating Panginoong Yesus. Because that is His ministry. That is His work. To bear witness to the Lord Jesus Christ. Sabi ko nga, contemporary praise and worship songs, most of them, they are all about the Lord Jesus Christ. Yung medyo matagal ng awit to, no? It's also one of my favorites, one of my favorite songs, Majesty. Patungkol kay Jesus Christ yun, di ba? From start to finish. Majesty, worship His majesty, unto Jesus, di ba? Unto Jesus. Unto Jesus be all glory, honor and praise. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. O kahit sa mga prayers, di ba? Maraming prayers address kay Lord Jesus Christ. O masyado kang technical, sabihin, ay mali, bakit kay Lord Jesus Christ nanalangin? Ba't hindi sa Ama? That is the proper way to pray actually, based on the scripture. You pray to the Father through His Son, through the Lord Jesus Christ. That's why we always end our prayers with, through Christ our Lord, Amen. We ask all these things through Christ our Lord, Amen. Or we ask all these things in the name of your Son, in the name of Jesus. That is the scriptural way to pray. But if you pray directly to Jesus, it's not actually wrong. What is prayer? Prayer is basically asking. Di ba? Ang panalangin, basically, humihingi ka. Yun yung prayer. When you ask, you're actually praying. We're not interpreting prayer as a conversation with God. Basic sense of the word prayer is to ask. Sabi ni Lord, ask and you shall receive. Nung nandito sa lupa ang Panginoong Yesus, when He was incarnate, nagkatawang tao siya, naging tao siya. Marami bang humingi sa Kanya? O napakarami. Di ba? Pagalingin mo ako. Bigyan mo ako ng paningin. Mga bulag na lumalapit, di ba? Bigyan mo ako ng paningin. Mga nadidemon possess yung mga kamag-anakan nila o kahit demon possess na walang kamag-anakan. Diba? Sino ang inihinga ng tulong? Si Lord Jesus Christ. They were asking Lord Jesus Christ to heal them, to deliver their loved ones from demons. Diba?
When you pray to the Lord Jesus Christ, where is the Lord Jesus Christ? He is in heaven at the right hand of the Father. Is that actually wrong? Because prayer is asking. So if you ask the Lord Jesus Christ directly, tatanggapin ng Lord yun. Huwag tayo masyado maging technical na pag nag-pray kay Jesus ay mali. Dapat sa Ama, sa pamamagitan ni Jesus. Nung nandito sa lupa ang Panginoong Jesus during His earthly ministry, marami humihingi ng tulong sa Kanya. But they were asking the Lord Jesus Christ. Basically, they were praying. They were asking the Lord Jesus Christ. At kung ano hinihingi nila sa Panginoong Jesus, binigay. Kaya nga, ask, sabi ni Lord, ask and you shall receive. Seek and you shall knock and it shall be open unto you. Seek and you shall find. Di ba? He's teaching us that we should pray, pray, pray. Have faith, believe. Trust in the Lord. Kaya hingi ka kasi may pananampalataya ka. If you are asking the Lord Jesus Christ directly, it's not wrong. Huwag na lang sabihin mo in Jesus' name kapag nagdirekta ka kay Jesus. Di ba? Amen na lang. Ano ba? Sinabi mo, Lord Jesus, I need this. Please give it to me. Amen. Yun yung tama. Hindi mo sabihin, Lord Jesus, bigay mo sa akin to in Jesus' name. Siya na nga kausap mo eh. Di ba, wakasan mo na lang yung prayer ng Amen. Kasi work or ministry ng Holy Spirit yun to bear witness to the Lord Jesus Christ is drawing the hearts and minds of people to the Lord Jesus Christ. Dinidirekta ng Espiritu Santo ang mga puso't isip ng tao, mananampalataya man o hindi, na gustong iligtas ng Panginoon, dinidirekta niya ang puso't isip ng mga tao sa Panginoong Jesucristo. For that is the ministry of the Holy Spirit, to bear witness to the Lord Jesus Christ. Sa ating text nga, di ba, sabi rito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. So, papatnubayan tayo ng Espiritu ng katotohanan, ng Espiritu ng Diyos. Papatnubayan o gagabayan niya tayo sa lahat ng katotohanan. He bears witness to the Lord Jesus Christ. And lastly, galing to sa ating text, to glorify the Lord Jesus Christ. John 16:14. He will glorify me. Pararangalan niya ako. So when you honor the Lord Jesus Christ, you are actually honoring the Father. That's the gospel siya. He honors the Son, honors the Father. He who honors the Son, honors the one who sent Him. So siya nagbibigay ng papuri o parangal sa anak, pinaparangalan o pinupuri na din ng Ama, o siyang nagbibigay ng parangal o nagbibigay ng papuri sa anak, sa Panginoong Hesus, nagbibigay din ng papuri o parangal sa nagsugo sa Kanya. Sino nagsugo sa anak? Ang Ama. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Sino man na hindi nagbibigay ng parangal sa anak, ay hindi din nagbibigay ng parangal sa Ama na nagsugo sa Kanya. Kasi yun nga yung work, ministry ng Holy Spirit, to glorify the Lord Jesus Christ. Parangalan niya ang anak ng Diyos. Sabi ni Lord Jesus, pararangalan niya ako, He will glorify me. So, paano malaman ng isang tao na may espiritu ng Diyos? Kaya paano mo malaman na tao ay nagtataglay ng espiritu? Lumalabas sa kanyang bibig naging pagpupuri sa Panginoong Hesus. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Buwat sa kayamanan ng puso o buwat sa loobin ng tao, lumalabas ang saloobin ng tao sa kanyang bibig.
Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung nagtataglay ka ng Espiritu Santo o ikaw ay may Espiritu Santo, mamumutawi sa iyong mga labi ang mga papuri sa Panginoong Hesus. O mga huling talata na ating babasahin, 1 Corinthians chapter 12 uli. Sabi rito, talatang 3, at ito na tayo magtatapos. At nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. So, walang tao na may Espiritu ng Diyos o pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos na magsasabing sumpain si Jesus. That is impossible. At hindi rin masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon. Siya hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Hindi rin masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. You cannot actually confess, declare consciously, deliberately, intellectually, heartedly, wholeheartedly. You cannot confess, declare that Jesus is Lord, fully, consciously, deliberately, intellectually, wholeheartedly, that Jesus is Lord if you do not have the Holy Spirit or if you are not led or guided by the Holy Spirit. Kaya kung ang namumutawi sa ating mga labi, lumalabas sa ating bibig ay mga papuri, parangal sa Panginoong Hesus, Ama, Espiritu ng Diyos tayo. Taglay natin ang Espiritu ng Diyos. Ginagabayan tayo, pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos, ng Espiritu Santo. Pagkat ministry or work ng Holy Spirit to glorify the Lord Jesus Christ. Kaya, maging sa atin, if we are hearers, if we are hearing the preaching or the teaching of the Word of God, pagpatungkol sa sarili, ang ibinabahagi ng isang tagapagturo, isang pastor, guro, evangelista, o sino man nagtuturo, patungkol sa sarili, hindi Holy Spirit ang kumakasangkapan sa kanya. The work of the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus. Pwede naman tayo magpatotoo patungkol sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ba tayo nagkasakit na maluba, pinagaling tayo ng Panginoon, niligtas tayo sa kamatayan o sa bingit ng kamatayan, pwede nating ipatotoo yun. Purihin ang Panginoong Hesus dahil ako'y pinagaling niya sa matinding sakit na aking pinagdaanan. O maaaring tayo galing sa kahirapan, sa sipag at tiyaga, at ganap na pagdidepende sa Diyos, at tayo ay nag-iikapu. Sabi sa Bible, the tithe belongs to the Lord. Ang ikasampung bahagi ng anuman, hayop man o hindi. During the times of Israel, agricultural economy, produce of the land or animals, the tenth belongs to the Lord. Ang ikapu, kasampung bahagi ay sa Panginoon, the tithe belongs to the Lord. We pay our tithes and we give our offerings. The Lord begin to bless us slowly but surely. Inangat ng Diyos ang ating buhay. Karoon tayo ng kasapatan, wala ang mga kakulangan, karoon tayo ng kasapatan sa buhay at napagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa mga resources
Pinasagana niya tayo, pinayaman tayo. Pwede natin ipatotoo yun. Galing ako sa hirap. Pala ako ng Panginoon. At karoon ako ng kaginawaan sa buhay. Pwede yun. Pero hindi po teaching yun. Patotoo yun. Testimony yun. I can give our testimonies. Our lives were changed when we met the Lord Jesus Christ, when we encountered the Lord Jesus Christ. They are testimonies. They are not actually teaching. And when we teach, we should teach the Lord Jesus Christ. When we preach the Lord Jesus Christ. When we teach the Word of God. When we teach about the Lord Jesus Christ. Because the work of the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit, is to glorify the Lord Jesus Christ. Ang kanyang ministry, kanyang ginagawa, ang kanyang gawain. Bigyan ng parangal, pagluwalhati, papuri ang Panginoong Yesus. Glorify the Lord Jesus Christ. That is the work of the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit. If a ministry or preaching or teaching is exalting any man, and the Holy Spirit is actually not working. Ang tinataas tao, wala ang Espiritu ng Diyos. Kailangan maitaas, kailangan mapapurihan, kailangan maparangalan, kailangan maluwalhati ang Panginoong Yesus. Kaya, kung bukang bibig natin palagi, praise you, Lord Jesus. Praise the Lord, praise Jesus. That is our confession or declaration every day that the Holy Spirit is in us and the Holy Spirit is leading and guiding us because His work, His ministry is to glorify the Lord Jesus Christ. Dito po tayo nagtatapos sa umagang ito sa pagbubulay-bulay. Nag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Ang ating naging paksa ay ang banal na Espiritu at ang pamagat ng ating paksa ay the person and the work of the Holy Spirit. Tayo po'y mananalangin. Diyos Ama Banal, marami pong salamat, Panginoon, pagkakataon binigay mo sa amin para kami ay makapagnilay, makapagbulay-bulay, makapagmuni-muni. Sa umagang ito, we can meditate upon your word, O Lord. Salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo sa aming pagbubulay-bulay, pag-aaral ng banal mong salita. Salamat, Ama, sa iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay tubusin sa aming kasalanan. By His blood we are redeemed. By His wounds, by His stripes we are healed. And through His poverty we might be made rich, that we might inherit the blessing of Abraham, and that we might receive your Holy Spirit. Salamat sa kamatayan ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang muling pagkabuhay. He died for us, Father in heaven, and He rose again from the dead for us. He rose from the dead for us. Namatay siya at muling nabuhay para sa amin. Salamat, Ama, sa iyong bugtong na anak, sa Panginoong Jesus. That is the greatest gift that we can receive, your Son, the Lord Jesus Christ. We have received eternal life through your Son, Jesus. By believing in Him, we have received eternal life. Thank you, righteous Father in heaven. And thank you, Lord, also for your Holy Spirit. You have given us your Holy Spirit
when we believe in your Son, when we believe in the Lord Jesus Christ, Holy Spirit had indwelt our bodies. Bodies is now the temple of the Holy Spirit. Salamat po, Ama, sa banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa amin. Kami sumampalataya sa imbugtong na anak. Aming katawan ngayon ay tirahan, tahanan, templo ng banal na Espiritu. Saan man kami pumaroon, we can worship you even silently. We can praise you even silently. We can commune with you wherever we are through your Holy Spirit. Salamat, Ama. Ito po yung mga kayamanan tinanggap namin buhat sa iyo na hindi kayang bayaran o tumbasan o anumang salapi. Salamat po, Panginoon. Salamat sa lakas na taglay namin. Salamat sa buhay na taglay namin. Sa biyaya mo at pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Para kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo. Salamat, Ama. Continue, Lord, to commit everything to you. Continue, Lord, to commit our lives to you. And we ask in the name of Jesus, Father in heaven, that you would entrust to us more resources. Masumpungan mo kami, Panginoon Diyos sa masalangit, kami mapagkakatiwalaan mo. Sabi ng iyong anak, sabi ng Panginoon Jesus, ang mapagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Masumpungan mo kami, mapagkakatiwalaan mo, Panginoon. At paramihin mo nawa, O Diyos Ama, palakihin mo nawa ang mga resources na pinagkakatiwala mo sa amin. Magagamit namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po, O Diyos Ama, ang buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang lahat ng gawa ng ay mga kamay, maging ay mga pangaral at pagtuturo. Mga salitang binibitiwan namin sa ay pangaral at pagtuturo. Ito'y maging mga life-giving words. Tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. O Diyos Ama, sa ay mga pangangaral pagtuturo, bawat salitang binibitiwan namin, Panginoon Diyos Ama sa lahat. Maging life-giving words, salita magbibigay buhay, maghahatid ng buhay sa mga nakikinig, Panginoon. That they will find life in the Lord Jesus Christ. They will find salvation in the Lord Jesus Christ. Langin din namin ang aming mga pamilya ay mga mahal sa buhay. Our loved ones, our respective spouses, and our children and families. Panginoon, ingatan mo sila, layo mo sila sa anumang sakuna at kapahamakan, layo mo sa kamatayan, in Jesus' name. Preserve and protect them. Sustain us, Lord, in everything. Provide for us all things. Dalangin namin ang ayong mga mahal sa buhay. They will not perish. Hindi sila mapapahamak. Di sa iyong habag, Panginoon, they will also receive your saving grace at tanggapin nila ang biyaya mo na nagliligtas. They will encounter the Lord Jesus Christ. They will have a genuine encounter with the Lord Jesus Christ. They will have a genuine saving knowledge of the Lord Jesus Christ. They will have a genuine saving faith in the Lord Jesus Christ.
magkakaroon ng pananampalataya na pagliligtas pananampalataya sa ibuktong na anak, si Kristo Jesus. Bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Ama. Pray for our loved ones, for their protection, for good health. Especially we pray for our loved ones, for their salvation. Lord, we declare that all the riches of heaven are ours. Lahat ng kayamanan ng langit, O Diyos, ay para sa amin. Dahil kami mga anak mo, we are your sons and daughters, Father in heaven, in the Lord Jesus Christ. And all the riches of heaven were secured by the blood of your Son, Jesus Christ, shed on the cross of Calvary. Lahat ng kayamanan ng langit, binili ng banal na dugo ni Kristo Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo. At kami, O Diyos, may karapatan sa lahat ng kayamanan ng langit. One is an open heaven, open the floodgates of heaven, open the windows of heaven, for us, your people, your servants, and pour out such blessings to us that there is no room enough to receive your blessings. Thank you, Lord, righteous Father in heaven, for hearing us and granting us our prayers. And we give you all the glory, the praise, the honor, thanksgiving, Father in heaven, through your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. In His holy name we pray, in Jesus' name. Amen. Muli, ito po si Pastor Luis San Fernando ng Batangas for Christ Ministry, Philippines Church sa Barangay Coral na Munti, Agoncillo, Batangas. Purihin ang Panginoon.